I would like to clarify that I have absolutely no involvement in any of the content being circulated. And I would never do the things being falsely claimed about me. Yan. The problem is not our clothing. It's the way some people choose to think, judge, and sexualize others. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman na random reactions content, no? Ano naman to, mas ano naman to, mga story? Nakakalungkot pero kailangan natin pag-usapan to kasi talamak talaga yung mga ganitong paggamit ng AI para manira ng dangal, okay? Noon, ginagamit na itong AI na to, yung kay Miss Lance, di ba? Hindi nakakatuwa. Tapos, ito na nga naman ngayon. Okay? Ito na biktima, sinunod na ang kilala ng personality. Ito si Red Bedonia. Kung also lang si Lex, di ba? Sa TikTok, no? Bago na lahat, no? Pakinggan naman na natin yung mismong payag niya. O pasahin natin yung mga payag niya. Ito yung sinabi niya dito, no, ayon sa kanyang FB post na si Red Bedonia. So, sabi niya, it's heartbreaking to think that there are people who will go to great lengths to bring others down, even creating fake news to fake videos. Oh my goodness. I would like to clarify that I have absolutely no involvement in any of the content being circulated. And I would never do the things being falsely claimed about me. Yan. Please don't believe everything you see online without verifying the facts first. Nowadays, deepfakes and AI-generated content can easily be used to spread misinformation and damage someone's reputation. Yan na nga, sinabi ko. Many people don't realize the serious impact this can have on the person's mental health. I kindly ask everyone to be responsible when sharing information and making judgments. Okay. Respect is not determined by how someone dresses. The problem is not our clothing. It's the way some people choose to think, judge, and sexualize others. No woman deserves to be harassed, shamed, or targeted with lies because of what she wears, instead of spreading hate and misinformation. Let's learn to treat people with dignity and respect. Thank you everyone to continue to support and trust me. God bless us all. Mga stars na malungkot isipin, no? Kahit sabihin natin, katulad ng sinabi ko kayong about sa yung last video ko, katulad kay yung mga online predators, especially isang content creator na yan, na ginamit yung tao na yan, let's say si Miss Lance, diba? Isa sa mga nabiktima siya din, no? Na ginamit through AI. Oh my goodness. Tapos ngayon, ito na naman to. Gagamitin na itong mga, pagkikit, as you can see, no? Tinignan ko yung video na to. Hindi ko pwede pakita kasi baka madidemonetize tayo. Ayan, yung mayroon kasi siyang na, parang papakita, 500 only first one and buyer. Anong pinagkikitaan nila para doon? At saka pwedeng gagamitin para makita yun through AI. Hindi naman totoo yun. Okay? So, ayan, yung mga nakita. Tapos ito naman, AI din to. At yung mga ganyan, na mga parang yung frame hanggang dito, no? Tapos na medyo pagka, wala siya, kala mo, parang walang saplot, di ba? Yes, ito yung ginamit yung picture nito. So, yun. Oh. Kaya ang daling ma-access yung tungkol dyan Kaya nakakalungkot na at very, very scary talaga as a content creator. Okay? Lalo na kung public figure ka, tapos gagamitin yan sa mga mga ganyang yung mga ganyang predators para pwedeng gamitin yung mga fake news, gagamitin yung mga para siraan yung isang tao na, halimbawa, na hindi ko gusto ng ganito, ganyan, isisirain kita, parang ganyan yung dating, diba? So, yun mga stories, nakakalungkot, no? Ngayon, babasahin natin itong mga, yung mga comments, sabi niya dito, no? Kaya pala para may kakaiba sa video, AI lang pala. Yun nga. Sabi niya dito,
Ang dami talaga nagpapasamantala ngayon, pati danga ng babae, pinagkikitaan. Yun nga, di ba? Sabi niya dito, no? Kahit ano pang suot niya, kahit nakabalot ka pa yan, walang karapatan sino man gagawa siya naman siya. As long as may tsura ka o parang ay, kahit yung mga talagang magandang yung parang reflection mo, may mababastos pa. Kaya sabihin mo, simple na, sabi ito, naka-polo, ganito, tapos naka-slacks, o babastos at babastos ka. Di ba? This is how mga online predators shit na yan. Yung mga works, di ba? Kaya nakakalungkot, ang dami, talamak talaga, tutuusin. Okay? Kailangan natin maging aware. Kaya sa mga ka-stories maging awareness tayo. Okay? So, mga stories ito yung aking opinion ko dito. Okay? Napakadelikado ito. Tutuusin. As in, napakadelikado ito ng internet. Itong issue ni Red Bedonia na to ay isang malinaw na ehemplo itong ang digital violence. Okay? Even kay Miss Lance recently sa video, napaka-digital violence talaga. Gagamitin ng mukha mo, gagamitin ng malisyosong video gamit ang AI, tapos kakalat na sa Telegram o sa FB para pagkitaan. Well, let's make it analyze mga sources. Bakit nila ginagawa to? Dahil sa clickbait culture, dahil sa objectification. Akala lang iba basta may naka-sexy na pananamit ng isang tao dahil sa na-boom yung na-trending yung isang tao. Di ba? Di ba? Gamitin mo nga, gagawin pananamit ng isang tao. Invitation yun. Yun yung para bastusin siya. Maling-mali yun, di ba? Pag invitation na yun. Maling yun, mali talaga. Ang damit ay choice yan. Tututusin. Ang damit ay choice yan, pero ang paggawa ng fake scandal ng isang krimen, di ba? Ang nakakatakot dito, kahit sino sa atin, ikaw, ang kapatid mo, even yung mga anak mo, okay, pwede rin mabiktima ng mga deepfake. Di ba? Even yung, sabihin natin, even yung kapatid mo, may asawa nila yun, may live-in na. Mabibiktima at mabibiktima din ng mga fake shit na yan. Mga deepfake photos, mga videos. So bilang payo ko dito mga stories, mag-ingat kayo. Okay? Mag-ingat kayo dyan kasi may nakita kayong scandal, leak o B-word na video kung isang sikat na tao, huwag nyo nang i-click. Okay? Una, malamang virus na yan. Malamang yung mabavirus nyo. Even di lang sa PC, pati sa phone nyo, pwede ma-access yung mga information nyo. Diba? Mga credit cards, mga personal information, pwede ma-leak yun. Diba? At saka, ayun, talaga, pangalawa, malamang AI generated yan para makuha yung mga pera nyo. Diba? Pagkikitaan nila yung mga paninira ng tao. At saka huwag tayong maging parte ng problema dito, maging matalino tayo sa paggamit ng technology. Okay? Ang goal kasi dito sa ating video, is for awareness. At saka sana, maging matalino tayo ngayon. Okay? Kaya dapat huwag tayong mapapaloko sa mga ganyang Kaya ang daming na-evolve na yung mga online predators ngayon Minsan nga talaga kahit sa mga comment section nakikisaw-saw ganito ganyan. Minsan parang minamanipulate yung mga ibang tao o ibang yung mga nagko-comment section na parang imamanipulate na. Hindi totoo yan, ganito ganyan. Kaya minsan kasi, yung sa akin kasi, sa comment sections, ginagawa ko, ini-strict ko talaga yan. O yes, oo,
Kahit yung mga, mga mura ganyan, ganito, ganyan. Ano yan, pinifilter ko yan. This is how kaya gusto kong yung aking channel ay malinis para maging aware sa mga nakikita niya through the internet. Ayaw kasi parang yung iba kasi yung ibang creators na hinahaya na lang sa comment section, so ang daming nalaloko at nalaloko. Kaya nakakalungkot na isipin na bakit may mga parang wala silang ginagawa, hindi nila pinifilter at yung mga ibang tao na parang hindi totoo yan, ganito ganyan. Diba? Sa mga comment section. Nakakalungkot. Hindi nila pinifilter. May kilala akong ganyan ako. Kaya ako magbanggit ng sinong content creator na yan. Kaya mga stories, ano sa tingin niyo itong talamak na dick pic niya, comment down dito sa baba, at tingnan natin kung anong sasabi niya dito. Okay? So, yun lang mga stories, kung mga gusto mong ganitong awareness sa mga sitwasyon ngayon, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good night, stories. Bye!